O guys, as we go on dito sa mga discussion natin, yung mga wala, kung gusto nyo sumabay dun sa mini workshop natin later, you can start creating an account sa MailChimp. Or kung gusto nyo, active campaign, okay lang din. Kung ano, madali lang naman, mag-create lang kayo ng account. Isa lang sa masasuggest ko or marirecommend ko na pwede nyo gawin kapag may mga client na kayo is to prepare test email accounts. As in, yung wag nyo isasama dun sa personal email address nyo ha. Dapat meron kayong separate na mga test email address. Tapos ilagay nyo lang sa notebook nyo or sa notepad nyo yung mga login nyo dun sa mga email para hindi nyo na sila kailangan tandaan lahat. Or gumamit kayo ng LastPass. Meron tayong tutorial doon. Gumawa ko ng tutorial for LastPass sa YouTube para hindi nyo kailangan tandaan lahat ng logins. Okay? And pwede rin siyang ituro sa client nyo ang yung paggamit ng LastPass. Okay? Wah, quick promo. Ayan, okay? Alright, ready? Okay, so let's go back to talking about marketing automation. So, kanina, nagtanong tayo, alam nyo ba yung virtual assistant? Alam nyo ba itong ganito, itong ganyan? Ngayon, syempre gusto kong itanong, ano ang pagkakaalam nyo pag nadinig nyo na ang word na marketing automation? Ano ang, siguro, hint nyo or pagkakaintindi, pagkakaunawa when you hear the word marketing automation? Sige nga. Tingnan natin. Siguro, sana bago kayo matin ng webinar, ni-research yung ano ba itong pinagsasasabi nila sa sa mga postings nila. Ano ba yung marketing automation? Automated marketing campaign. Automated mails. Pag nagbibigay kayo ng pagkakaintindi, pwede nyo bang hindi gamitin yung word na nasa word mismo? You like yung automation. I-ano nyo niya, parang synonym. Or Computer. Hirap ba? Pang Miss Universe ba yung mga tanong ko? Sige, MA is using AI. Parang lumalim pala. Email workflows. O yan, yung mga ganyan. Ano pa? Email automation workflow. Ito may automation pa rin. Set up email, organize it, and based on the response of the subscribers. Okay. Ano pa? Yung matic na. Yung automation, naging matic na. Yung matic na mag-send ng mga scheduled email. Gusto ko kay Ma'am si Janet. Madiskarte sa words. Incorporate company, we call it email blasting. O, ayan. Diba? May mga iba pa kasing words, guys. Pag sinabing, automation. Okay? The use of software. Oy, bilis si Google. The use of software and technology to automate marketing tasks. Sino to? Si Google? Si ChatGPT? Just kidding. Well, okay lang naman din, guys, kung gumagamit tayo ng ChatGPT kasi kahit naman ako gumagamit. Okay? Wag lang tayong umasa lang sa kanila. Iba pa rin yung alam natin kung ano yung nilalagay natin at hinahanap natin. Okay? They are just tools. Thanks, Giselle. Ayan. Google. Thanks, Google pala. Okay, sige. Ayan na, nagme-message na yung mga client ko. Sige na po, mamaya na po. Mamaya na po. Okay, let's go back. Okay, so again, let's talk about marketing automation. Ayan, paharang nyo natin. So, ang gawin natin is utay-utayin natin kung ano ba yung marketing automation para para mas malinaw. Lalo na sa mga beginner friends nating nandito sa ating Zoom. And by the way, thank you guys kasi until now nandito pa rin kayo, nakastick pa rin, nakakapit pa rin sa Zoom. Okay? So when we say marketing, di ba? It is like telling a story or yung mga chismisan about something you believe and you want others to know about. Di ba? Like chismisan, nakikipag-chismisa ka, lalabas ka ng kalsada. Dati ganito buhay natin, di ba? Yung mga nakaka-relate dyan, mga 90s, 80s, lalabas ka ng gate, and hahanap ka ng mga pwede mo mga kakwentuhan ng mga kapitbahay and then makikipagchismisan ka. And kung ano man yung chichismisan nyo, mostly dyan, mga buhay-buhay ng bawat ng mga nakikilala nyo or mga nalalaman nyo. So it's about understanding what people need or want and finding creative ways to show them how your product or service can make their lives better. So ito medyo formal kasi kanina, kagaya ng sinabi ko, para kang lalabas ng gate para makipaghanap ng mga kakwentuhan na pwede mo makachismisan. Yun yung way. Yung paglabas mo at makipagkwentuhan ka. That's one way. And then,
meron pang ibang ways or ibang paraan ng pagmamarket. Okay? Kasi meron kang needs or wants and you will use marketing para maipalam o makuha yung mga needs and wants mo. And kung sino yung makakausapin mo, that's part of marketing. Okay? Pag malalim na po yung mga sineshare ko at hindi nyo na nagigets, huwag kayong magdalawang isip na magtanong sa chat. Okay? Now, kanina sabi ko maraming ways. And isa doon, hindi pakikipagchismisan lang na parang lalabas ka ng gate. Dito in the form of email. Kaya email marketing. So, email marketing is the process of sending electronic, kaya electronic mail. Email marketing focuses specifically on using yung mga emails. Kung may mga natatanggap kayo mga email from the banks or from the websites na sinaynapan nyo, as a channel to communicate with your audience, with your customers, with your leads, with your market, and it involves sending targeted. Kumbaga, nakatutok yung mga mensahe at promotions nyo, yung mga newsletters nyo, updates, and other content, mga laman na directly para dun lang sa mga taong dapat na makatanggap o yung mga subscribers nyo sa mga emails nila. For example, Gmail. Diba? Ito yung kalentong@gmail.com. Yun ang pinang-sign up mo kasi gusto mo makaalam ng mga impormasyon dun sa mga, kunwari, sa business na to. So, in return, makakatanggap ka ng mga updates from them sa Gmail mo. That's one. Okay? Now, kanina, tinanong ko sa inyo and nabigay nyo naman sa akin yung mga pagkakaunawa nyo about marketing automation. So, pag sinabi ng marketing automation, tama yung sinabi ng ibang kasama natin. It is a technology that helps businesses automate o yung mga matik na sinasabi and improve their marketing tasks. So, automated ang lahat or mostly. Okay? And it uses special software to send emails, manage social media, and do other marketing activities more easily and efficiently. So, when we say marketing automation, hindi lang siya talaga about emails. Pero dito sa ginagawa natin, mas kakabit niya ang emails. Okay? Kasi malawak naman talaga kasi specific ang marketing automation, guys. Specific skill. Pero kapag nag-deep down ka, malawak siya. Kumbaga para kang sumuot sa butas na, kunwari, may bitak na lupa. Pumasok ka. Talagang, ang ganda na example ko, no? Tumalon ka. Pagtalon mo sa ilalim ng lupa, meron palang waterfall sa ilalim, meron palang mga sirena sa ilalim, mga ganon. Malawak yung ilalim. Ganun yung ganun ang representation ko, no? On the spot. Mas gets nyo naman ako, di ba? Kung hindi nyo ako gets, sabihin nyo lang, hindi kita gets. Okay? Pero, sabi ko nga, di ba, from being a virtual assistant na malawak, di ba, kunwari, VA ka ngayon, malawak siya. Naisipan mo, parang gusto ko magtutok na lang ng pag-aaral about MA. So, papasok ka sa mas maliit na butas. Maliit, and then pagpasok mo doon, tsaka ka lalawak. Nag-gets niyo yung representation na yon, yung visualization na yon. Okay, tapos na po tayo. Yun na po yung ating webinar. Yun na. Okay, ayun na. Gusto ko na nakangiti kasi para naman kayong masyado kayong serious eh. Okay, pero kidding aside, ganun siya titingnan kung kagaya ko, naging GVA ka din. Pero meron kasi ako mga students na hindi naging GVA. And beginners sila. And how come na kinaya nila to? Na from tutok agad, tutok, and then palawak. And then biglang tumututok, palawak, tutok, palawak, ganon. So maiintindihan nyo ako kapag nandun na kayo. Bakit ganon kami? Bakit ganon yung mga students natin? Bakit ganon yung mga nag-aaral ng MA? Okay? Yun. Ayan. So, gumagamit tayo kadalasan ng mga software, ng mga automation software. Kasi yung mga tools na to magagamit ng mga businesses para magawa ng mas mahusay yung pag-send ng mga emails and updates and information to their target audience or contacts. Okay? Ayan. So, ito yung sinasabi kong example. Kanina, sinabi ko butas, di ba? Ngayon, buto. Buto naman ang ating halimbawa. Sana nakaka-relate kayo sa buto.
Kasi ang buto, isa lang siya. Okay? Isipin nyo, ang buto na to ay yung marketing automation. 'Di ba? Kanina sabi ko dun sa mga skills nyo, observe nyo, 'di ba? Teka, sandali guys. Wait lang ha. Ayan, sige. Sabi ko na, mauuna na naman ako sa presentation ko sa sobrang daldal ko, 'di ba? Okay, mabalik tayo sa buto. Okay, usapang buto. Ang marketing automation ay parang buto. 'Di ba? Sabihin na natin, hindi ka pa VA ngayon. Yung buto, parang gusto ko pong itanim sa lupa. Kasi kung hindi ko siya itatanim sa lupa, hindi naman siya basta tutubo unless munggo yan. Nilagay mo sa tubig, di ba? So, gusto ko kasing paunlarin yung buto. Gusto kong paunlarin yung marketing automation. So, itatanim ko siya sa lupa, didiligan ko siya, lalagyan ko siya ng mga pataba, gusto ko siyang mabuhay, di ba? Let's say you are a virtual assistant. Kung virtual assistant ka, dahil kung itong MA ay isang buto, isipin mo ang general VA. Ang dami mong skill, ang dami mong buto. Ang dami mong kailangang alagaan. Pero hindi ko sinasabi na hindi mo yun magagawa. Pero dahil na nahahati-hati yung attention mo, kaya hindi mo siya magawang maging specific unless you choose one. Gets? Nasusundan ba guys? Okay. So ayun na nga, balik tayo kay buto. So tinanim ko siya, pinapalago ko siya, pinapatubo ko na siya. Nakatutok lang ako sa kanya. And lahat ng gagawin ko ay para mabuhay ang aking buto. Para maging isa siyang malagong halaman o puno. So anong ibig sabihin ko doon? Ito yung sinasabi ko na papasok, yung lahat ng actions, yung pag-aaral, pagpa-practice, yung even yung experience sa pag-apply ng mga clients, pag-create ng portfolios ko, ng mga samples ko ay aligned lang doon. So do you think and yung pag-align ng mga actions ko doon, less yung distraction, less yung burnout kasi doon lang ako nakatutok. Unlike kapag VA, iba-iba yung skills ko, iba-iba yung buto ko, lahat to nangangailangan ng attention kasi alam ko, kailangan ko sila. Dahil as a GVA, kailangan ko malaman itong mga skills na to so I can help the ideal clients. Eh what if iba yung industry niya? Yung isa, iba rin yung client ko, iba rin ang industry niya. Iba rin yung mga set of tasks na kailangan niya. Do you understand kung ano yung sinasabi ko? Nagigets niyo ba kung bakit, ano yung difference ng pag-aaral ng pagiging specific sa isang skill at yung maraming skill? Again, hindi ko sinasabi na may mali sa bawat isa o kung ano man yung mapili mo. Pinishare ko lang to kasi I've been into both skills. I've been a virtual assistant. I'm also a marketing automation specialist. Okay? Now, ito na yung paglago. So, nagagamit ko na si MA, si marketing automation, na i-offer ko na siya sa service sa client. And it's up to me kung gusto ko pang mag-deep dive para mas marami pa akong matutunan about marketing automation or gusto ko na siyang palaguin. When I say palaguin, kuha ko ng ibang halaman, lipat ko sa ibang puno, or mag-aral pa ako ng ibang skill na aligned or connected dito. For example, copywriting, graphic designing, sales funnel, funnel building, and so on and so forth. Social media marketing, social media management, and anything included sa digital marketing can be, of course, is connected to marketing automation. Kaya pwede mo siyang palawakin. Pwede mong padamihin. Unless gusto mo na, hindi, ito lang muna, okay naman ako dito, masaya naman ako sa ganito. Like what I'm doing right now. And yung sinabi kong palawakin, like what my students are doing right now. And it's my choice, their choice, as long as nagagawa namin siya ng maayos, mahusay, at nakakatulong kami sa mga clients. At kung paano tayo makakatulong, we'll find out later. Okay? So, ayun, kagaya nito, yung mga buto, pinagkakakitaan na niya, pinaparami niya, and then dinadala niya sa mga store and so on and so forth. Ganun ko lang siya, madaling maire-represent, I think, sa inyo, kung bakit, ano yung opportunities na pwede pa nating magawa sa MA. Kasi kahit specific skill siya, marami kang magagawa. And it's up to you kung paano mo siya gustong palawakin. So kanina, di ba sabi ko nga sa inyo, i-observe nyo yung mga tasks na isang VA. And ilan lang yan, like yung email management. Yan, alam ko yan before. Ginagawa ko yan, email management, nung ako ay VA.
Yung iba, i-disregard ko muna. Nakita nyo, gin-raid out ko muna. Ano pa? Sa admin support, email marketing, I've been doing that. I did that before. Simple. Ano pa yung dati yung mga email marketing na platform na ginagamit ko? Constant Contact, Aweber, na walang mga automation. You know? As in, simple emails lang. Kikreate lang, lalagay lang yung content, lalagay ng header, simple design. Yun lang. Yun na yung alam ko. Ganun ka-basic. Tapos, lead generation, di ba? Yung data entry, ginagamit ko pa rin yun as a marketing automation specialist. Ginagamit ko until now. Na nanggaling sa pagiging admin ko. So, lead generation is part, creating simple email sequence. Dati, autoresponder lang ang meron, walang automation. Di ba? Kinuha ko yun. Funnel building, ginagawa ko na rin yan ngayon. And yung iba, hide ko muna. Now, when I say hide ko muna, yung mga skills na nandoon sa pagiging VA, it doesn't mean nakakalimutan mo na siya or hindi mo na siya gagawin or kakalimutan na ay, naku, ayoko na sa'yo, pagod na ako sa'yo, masyado akong maraming ginagawa, ayoko na. And dito na lang ako. Hindi naman ganun, guys. Kasi, dadating pa rin ang point na gagamitin mo siya. Like ako, diba? Sa YouTube ko, sa community ko, sa team ko, nagagamit ko pa rin siya. For myself, and kung gugustuhin ko siyang gamitin pa, let's say, parang gusto ko ulit maging VA. Sige nga, kuha pa ako ng mga clients. Mga ganun. It's up to you kung gusto mo yun. Okay? So, hindi siya pagtanggal talaga. You can just park it and if you want to focus on one. But if you prefer na, ma'am, mas gusto ko talaga yung marami akong skills na inaaral. And then, just go on. Kung yun ang mas makakapagpasaya sa'yo. I'm just giving you options. Kasi yes, we can have options. Hindi lang laging VA. Hindi lang laging VA ang daan. Parang ganun. Parang VA is the way. Hindi naman laging ganun. Okay? Okay? Ayun lang. Next. Meron po bang mga tanong, guys? Kung before we go deep dive? Yes po. Totoo. Nakaka-overwhelm kapag varied yung tasks na ginagawa. Yes. I've been there many times. Okay. So, ayun na nga. Sabi ko nga, ang ginawa ko nung VA ako, is inalam ko ano yung mga tasks na pwede kong magamit as an MA. And natuklasan ko, ay, pwede pala sila. That they're part pala ng ginagawa ko. So sabi ko, hindi ko sila kailangan i-disregard, di ba? Pero, meron din ako mga students na hindi pa nila alam to noon nung nagsimula sila sa course, sa program. Hindi pa nila to ginagawa. Or maaaring ginagawa nila dahil nagtatrabaho na sila sa bangko. Pero meron ako mga naging student na plain housewife, kagaya ni TL Risa. She was wala siyang experience talaga sa trabaho. Pero natutunan niya rin yung mga to dun sa program, dun sa course. Yan. Okay, pamute lang po. Okay, so, marketing automation overview. Ito yung kanina na sinasabi lang natin. So, parang in quick summary lang, short summary, it is the use of software to automate repetitive marketing tasks. Hindi repetitive tasks. Anything related to marketing na pwedeng i-automate, it can be part of marketing automation. Now, it involves workflows and sequences triggered by user actions, example, sign-up clicks. So, mamaya papakita natin yan. Magkakaroon tayo ng simple workshop para meron kayong idea. Okay? And we'll see kung meron tayong mga simple workflows mga sample workflows na makikita nyo. Kuha ko dun sa mga ginawa ko. Okay? Ito ay ilan lang po sa medyo hindi to specific na yung mismong lesson dun sa program, sa course namin. Pero, iyan ay ilan sa mga pwede nyo matutunan. Kung babasahin nyo, Ma'am Shi, parang ang lalim, nakakadugo naman ng ilong. Di ba? Mastering Marketing Automation, Strategic Overview, Roadmap Development. Pero guys, pag nandun na kayo sa program, sa totoo lang, sisiw lang to sa inyo. I mean, hindi sinasabing madali lang pero kung tututukan nyo talaga, kasi kagaya ng mga students natin, kagaya ng mga TLs at mga angels natin dito sa Zoom, natutunan nila to. And ina-apply nila to until now. Okay? Ayan. Yan yung mga ilan sa mga matututunan nyo. And I don't think na nandun yan lahat sa YouTube. Kasi, dun sa program natin, hindi siya nakafocus on tutorials lang. Kasi kung tutorials lang, sa YouTube na lang po kayo. Diba? Baka kasi may makuha kayo. Pero syempre, iba pa rin pag yung program.
Okay? Ayan po. Now, why virtual assistants should learn marketing automation? Kayo ang gusto kong tanungin. It's up to you. I mean, gusto ko lang din malaman kung iisipin mo, bakit mo kailangan matutunan ng MA? It's just a skill, pero bakit mo kakailanganing matutunan yun sa tingin mo? Kailangan ba siya? Importante ba siya? In your point of view, like kung nag-research kayo, why do you think you should learn MA? Pero okay, ang sagot ni Julbin, para magamit in the future. Of course, you can use that in the future. Pero, did you ever, di ba sabi nyo, alam nyo yung MA. Pero ano yung parang qualities or idea ng isang MA na sa tingin nyo magagamit nyo pa? Like, di ba nagpakita ko sa inyo ng mga tasks ng isang MA? Bakit nyo pa kailangan siyang alamin pa? Meron ba sa tingin nyo maitutulong pa to sa clients nyo? Meron ba kayong naiisip na itong client ko, parang kailangan niya to, parang ganyan. Ay, guess ba yung tanong ko? Para ma-help ang client na ma-boost ang sales nila. Yun. Ano pa? Kasi in demand po yung online business. So, I think isa ito sa dapat na matutunan to grow their business. Okay? Okay, sige. Added an important skill at the same time para mag-level up at hindi lang matali as VA. Okay? Additional knowledge, especially for the client's business. Okay. Yeah, thank you for sharing that. Actually, totoo yan. Okay? Kasi remember, it's marketing automation. And syempre, ang isang negosyo, although meron ng mga offline business, iba na yung kalakaran ngayon, di ba? Mas marami nga yung gumagamit ng may social media, may online, di ba? Hindi lang nakukuha ng, kagaya dati kasi, nung wala pa mga masyadong Facebook, nung parang ang tagal ko na talaga, nakakahiya naman, ang tagal ko na. Kasi mga example na bibigay ko, alam mo yung mga, yung mga calling cards. Ganun pa yung mga clients ko dati. As in, pag puma-attend sila ng mga webinars, yung mga seminar kasi dahil walang webinar, mga seminar, na may mga flyers and leaflets yung mga clients dati. Yung mga kapag natin na nila, yung mga umattend doon ng mga clients, yung mga, ano tawag doon? Participants, nagbibigayan sila ng mga calling card. Ang tanda ko na dito. So, yung mga calling cards na yun, kung meron na ako example talaga, hindi ko alam kung nakip ko, pero anong gagawin nila? Pagtatabi-tabihin nila dun sa papel. And then, i-scan. And then, ako ang magde-data entry para ilagay sa Excel. Or sa, wala pa kasing Google Sheet nun. So, sa Excel, ilalagay pa namin yon. And then, ang proseso nun, pag nailagay ko ng manual, kasi di mo na makaka-copy-paste yun dahil picture yun, di ba? Kumbaga naka-scan. Ma-manual type ko, ano ko siya, isi-save ko siya CSV, tapos ilalagay ko sa email platform na wala pang automation dati, at ilalagay ko, i-import siya doon. And then, tsaka namin padadala ng email. Ganun ang proseso namin dati. And dahil walang automation, manual yun. Di ba? So, just imagine, lalo na kung ang daming nakuhang calling cards ni client. And, syempre, kaya data entry talaga yung pa-mute po. So, kumbaga, dati, malaki yung part ng pagiging data entry dahil nga wala pang automation eh. Kaya dati nakagawa talaga ako ng mga tutorial sa YouTube about data entry kasi gamit na gamit ko siya na skill dati, unlike now. Pero hindi sinasabi na walang data entry na ngayon. Okay? It's also part of it. And di ba sabi ko nga, why virtual assistants should learn marketing automation? Kasi isa sa masasabi ko muna bago ko yan yung presentation is, di ba sabi ko nga, malaki ang naitutulong ng social media presence, yung pag-market sa online. And kung matututunan natin ng MA, malaki talaga ang maitutulong natin, kagaya ng sinabi ng kamamshi natin, sa business ng clients. Isipin nyo na lang yung impact ng social media and online kapag napasok nyo ni client at nahanap nyo yung mga leads nyo at na-offer nyo ng tama yung products and services nyo ni client sa kanila. Diba? Kaya maganda matutunan natin. As a VA pa lang yun, ha? As a VA pa lang. Eh, how much more kung nag-specialize ka pa? Diba? Ayun. Nabalik tayo sa buto. Okay. Tanggalin natin yung buto. So, ito yung plan sa mga key benefits
ng pag-specialize ng marketing automation compared to being a VA. 'Di ba? Yung kapag ano ka na parang gusto ko na mag-in-depth ng pag-aaral sa MA para hindi lang ako basta VA. Ay, meron pa ako isang kwento na i-share. Ito yung isa sa I believe kilala to ng mga team leaders natin, si Ryan, 'di ba? Based dun sa conversation namin sa pagkakaalala ko is part siya ng team. Pero hindi pa siya correct me if I'm wrong, Ma'am Shikarisa, kasi nasubaybayan mo rin si Ryan, 'di ba? Parang pa siya, yung parang VA pa rin siya doon. Admin lang siya. Part lang siya ng team. Tapos, kapag meron siyang mga tasks na nakikita about may kinalaman sa email marketing and automation, hindi siya pinapagalaw ng client. Tama ba, Ma'am Shikaris? Hindi siya pinapagalaw ng client. Tapos, nang naglumapit siya sa akin, nag-reach out siya sa akin, sabi niya, Ma'am Shi, gusto ko pong matutunan ang MA. Kasi nakikita ko po na yung client, kailangan nila to. Pero hindi nila ako binibigyan ng pagkakataon. Pero alam ko, pag natutunan ko yan, makakatulong ako lalo sa kanila. Ganon yung niya, yung dahilan niya kung bakit siya nag-enroll nun sa program. O yun, more on lead generation. More on lead generation lang daw ginagalaw sa kanya. O ginagalaw niya dun sa CRM. CRM is parang database. Tama ba? Database nung client o yung nila. So, ganon. So, kumbaga hindi siya pinagkakatiwalaan. Pero kasi hindi niya pa talaga alam kasi. 'Di ba? So kahit na ganun yung intention niya, yung kagustuhan niyang matuto, yun yung nag-lead sa kanya at tumulong pala yun ang nag-lead sa kanya para i-take yung program. Kaya nung tinake niya, nung nag-uusap na kami, nito lang, I mean, habang nag-aaral kami, yun na yung sabi ko, yun na yung nag-guide namin siya na, okay, i-offer mo to sa client, sabihin mo na ito na yung ginagawa mo, na nagtitake ka na ng program for marketing automation, gawan mo na siya ng roadmap. Yung roadmap, mas maano nyo yung kapag nandun na kayo. Gawan mo siya ng roadmap, gawan mo siya ng ganito, nang kahit wala pang bayad talaga. Sabihin mo lang kung ano yung mga pwede mong maitulong sa kanya without really parang yung parang pa-eme o yung pabida. Hindi naman sa pabida, pero just offering your help. And that's it. Ayun na. Ngayon, lagi na silang may meeting ng client and isa na siyang go-to person pagdating doon sa MA. Yun lang doon ako mas natuwa kasi gano'n niya gustong gusto. Kasi magkaiba yung gusto sa gustong gusto. Yun lang. Excuse me. So, isa lang yun sa marami eksena kasi kaya natutuwa ako. Doon sa kapag nagsha-sharing sila or kapag during the integration calls namin, nagsha-share sila ng mga actual client experience sila. Kasi yun ang pinaka sinasabi namin na habang nag-aaral tayo, i-practice nyo na. Para nandun pa kami, lalo para mag-guide ka. Kaya yun. Habang nag-ano kami, kapag yung mga pinagpa-practice niya, yung mismo client, yung mismong team nila, yung mismong mga task nila, yung ginagawa na niya. Okay? So, ito yung ilan pa lang sa mga key benefits. So, sabi nga, higher demand and earning potential. Kasi, kung kanina binanggit natin na yung VA, di ba, mostly $1, $2. Sa MA, walang ganong offer. Honestly, I don't see any of my students na inopera ng ganon. Kasi, nag-specialize ka. Kapag nalaman na ikaw ay marketing automation specialist, iba talaga yung dating. Kahit i-research nyo pa, iba yung level mo dito. Iba yung dating mo, kahit beginner ka pa. Kasi once na nandito ka na, you're not considered as beginner anymore. Okay? You are not considered as nothing or walang alam. Kasi you are being prepared to become a specialist and you are already claiming in yourself na you are already a specialist. And lahat ng ginagawa mo, kagaya ng sinabi ko dun sa buto, ay paghahanda para dun. So, ikaw na yun eh. Yung being mo na yun. Ikaw na yun. Nag-ano na lang tayo, parang pinapractice na natin, ina-apply na natin, binubuo mo na yung portfolio mo. Yun na yun. As in, dinidevelop mo na yung pagiging MA specialist mo. Kaya hindi ka na beginner dito. Kaya pag nalaman ng mga clients and ng mga businesses na isa kang MA, iba yung dating mo. You will really stand out. But of course, depende yan sa approach mo. Okay? Pero malaking bagay na ganon. Now, second is long-term client relationships. Actually, hati ako dito. Why? Kasi, nasa fiber ako. And I know, aware naman yung karamihan sa inyo na nasa fiber ako. And sa fiber, per project dyan. Okay? Teka, off natin. Sa fiber kasi, mostly dyan, per project.
Pero ngayon, meron na dyan kahit per project siya, kapag nagustuhan ng client yung ino-offer mo na skill na MA and nagawa mo ng mahusay at natuwa siya, of course, there is a recurring order or there is a possibility na mag-order siya ulit at mag-order hanggang sa may kailangan pa siya at nakikita niya yung tulong na naibibigay mo. Kaya siya, for me, long term siya. And meron ako mga clients before na kahit matagal na, minsan nga friend ko pa sila sa Facebook eh. Alam mo yun, nag-ano pa na sila, hi, yung ganyan, pag nag-ano, nagugulat na lang sila, oh, ikaw yung nag-assist sa akin before, di ba, sa Fiverr, ganun. Tapos meron na yung parang kukontak na lang ulit sa akin para kapag meron sila mga tasks na may kinalaman sa MA, ayun, magre-reach out. Yun ay sa akin pa lang. Ito mga team leaders natin, tatawag ako isa, like si TL Marnie. Meron ka bang mga clients na until now client mo pa rin na MA, TL Marnie? Opo, ma'am. Siguro pa nga parang lahat naman sila, pa rin sila. Yung Tuloy-tuloy pa. parang mga 2, 3 years, apo. Hmm, Since mag-start ako, sila pa rin po. Tapos yun. bumabalik sila kasi. Pagkatapos ng project, papahinga ng mga 3 months, tapos balik ulit. Mm-mm. Tapos na ulit, retainer. Ayun, Yun po. retainer, meaning parang monthly, maintenance, parang ganon. Yan, kaya sabi ko kanina, hati. Kasi ako, depende siguro sa personality mo at sa values mo. Parang, kung nari, ayaw mo naman talaga ng paulit-ulit. Ganyan. Hanap ka na ibang clients, di ba? Pero sustainable kasi itong service mo, itong MA skill mo and MA knowledge mo can be applied to any industry, can be applied to any clients, and can be applied to any business, di ba? So, pwede ka kumuha ng client mo. And yun ang ino-offer mo service. 'Di ba? Ngayon, kung gusto mo naman na, ay, parang mas gusto ko yung parang tuloy-tuloy sila pa rin yung clients ko as long as they still need me, I can be here. Sila yung tutulungan mo. Di kaya tuloy-tuloy pa rin siya and you're keeping the relationship and kilala ka nila kung sino ka. Kilala nila kung anong skill ang ino-offer mo talaga. At kung ano yung magiging position mo dun sa company. Malinaw yun dahil isa kang MA specialist. Gets? Yun. May tanong ba so far? Meron ba? Wala? Yung totoo, gets nyo naman ako. Yung totoo, parang hindi na kayo ngumingit eh. Yung totoo. Sabihin nyo lang kung nahihirapan na tayo din ha? O yan, sabi nga ni TL Kari, si client pwede ka balik-balikan. Yes. Parang lang yan, Pilipinas. Babalik-balikan. Next. Ayan. Any questions po? Okay, feel free to ask. Yes, thank you, thank you. Ayan pa. Now, ano pa? Flexible work options. Sino kaya pwedeng natin? Pag-explainin naman. Para Teka. Flexible work options. Sino ang gusto mag-explain sa mga TLs? Para gising. TL Karis, ikaw. Sige, go. Flexible, ibig sabihin, free ka. Since kadalasan kasi na nakukuha namin for project-based kasi siya. So, anytime, pwede mo siyang gawin on your own time. So, kaya siya flexible kasi may timeline kayo kay client, oo, pero hawak mo pa rin yung oras mo. So, nasa sa'yo, kailan mo siya pwedeng gawin as long as ma-meet mo yung deadline ni client. Ayun, may i-share din ako, Ma'am Shi. Yung sa flexible time, nag-echo. Ano siya, yung katulad ng experience ko ngayon kay client is more on consult na lang sila. Pag halimbawang may troubleshoot or di kaya may problema sila sa system nila or sa automation nila, ayan, go-to person na lang nila ako. Tapos pag halimbawa tapos na sila sa mga task nila kasi, di ba, digital marketing, iba-iba yung mga task natin. Pag after nila, matapos yung task nila, ako naman yung gagawa nung pagdudugtong-dugtong ng mga task nila. So, after ko, siguro, ako yung pinaka-finishing. Tapos, tinatanong ako lagi ni client kung sino ba dito yung dapat nating alisin sa group. Madalas ganun eh. Kasi syempre mga Indians, kumukuha siya ng mga ibang freelancers din. So, nagiging go-to person kasi tayo ni client dahil alam natin yung buong automation or yung nakikita natin yung buong system. Yun po. Yeah, oo. Yun yung maganda dun eh. Parang, iba kasi kapag ka
'di ba, specialist ka nga, ikaw yung go-to person, kilala ka agad ng client and alam niya kung ano yung kakayahan mo kasi. Hindi ko sinasabi na yung GVA hindi kilala. Okay? Pero kapag ako kumbaga sa parang sa company, merong CEO, may vice president, may manager, may mga ganon. Ikaw may label ka din. And hindi ka yung parang nasa baba. Kasi parang you are working with the client. You're working with the company. Para kang partner nila. Kasi specialist ka. Okay? And yung flexible time, ay sobrang relate ako dyan. Kasi flexible work option. So, sige, si TL Risa na lang. Sabi nga pala yung TL Risa, sige, ikaw na lang. Para hindi naman mahaba explanation ko. Go. Ako po, sa experience ko naman, kasi sa Upwork ako madalas nakakakuha ng clients. So, per hour naman. So, kaya minsan binibigay ng client is 2 hours or 3 hours a day. Then, pero the rest, hahanap pa ng ibang client naman. So, 3 days na yung araw na to, 3 days, 3 hours. Ngayon, maya-maya, yung another client naman yung maglalag out ako dun sa sa ibang tracker naman. Kasi, na-experience ko yon sa 3 clients sa Upwork. So, may 2 hours, 2 hours, or 3 hours. Depende sa task na binibigay ng client. Usually, dumidirekta ako doon sa may-ari ng business. Sila yung nakakausap kasi yung goal nila, alamin natin ano ba yung gusto nila. Kasi laging email marketing automation ang hawak ko po is Active Campaign. So, ayun, tatanungin natin sila kung ano ba yung needs nila, ano yung goal nila. Yun po yung ginagawa ko ngayon. And thank you. Yan lang. Ayan, thank you. Kaya sabi ko nga, like ako, nasa Fiverr ako, hindi lang isang client ang in-handle ko doon, di ba? Hindi lang isang buyer. Kaya kung gusto kong kumuha ng 3 o 4 na orders, basta ayusin ko lang yung time management sa kanila. Like, itong client mo na to, tatapusin ko, and then bukas meron nila akong tatrabahuin. Iba-iba yung timing ko sa kanila. Okay? So, kaya dito, flexible talaga. Depende na lang sa'yo kung ilan yung gusto mo i-handle. Kumbaga yung capacity to receive mo. Kailangan alam mo din yan. Lalo na kung kunwari, isa kang home-based mom. Tapos sasabi mo, ma'am, right now, meron pa po akong trabaho sa company at hindi ko po gustong mag-resign. Di ba? Hindi ko pa po gustong mag-resign. Lalo kung hindi pa ako sure kung ano yung i-offer kong skill or kung kaya ko ba mag-MA, kung kaya ko ba mag-freelance. Di tong MA. Kasi yung MA, it can give you flexible work options. It can give you flexible time. And lalo na kung i-combine mo pa with Fiverr. Diba? Ang Fiverr kasi is per project. So, kung kaya mo 2 hours per day, then 2 hours per day. As long as you can deliver the work na on time or before the deadline. And hindi lang basta ma-deliver, yung quality ma-provide mo. And kaya yun yung tinitraining natin. Para stick ka na sa quality and align pa dun sa pinag-uusapan nyo ni client na needs niya. Kaya, kung ayaw mag-resign, okay lang. Kung ito lang yung kaya mong time, okay lang din. Now, if you decide na mag-full-time na din, okay lang. Kasi kagaya ng ginawa ko, nung nag-resign ako sa agency, nilagay ko muna yung isang paa ko sa Fiverr, hindi ko muna binigay yung isang ko pang paa. Kasi hindi pa naman ako sure kung kaya ko dati yung Fiverr . Diba? Dahil nun pa lang ako maglalakas loob na i-offer yung MA as a freelancer talaga. Wala akong agency na kapag lumipat ako doon. Parang agency ko na is Fiverr. So, ganun yung ginawa kong diskarte. Diba? Ayun. Any questions so far? Wala? Wala kayong Pero nakakapag-inana naman. So far, may nakukuha na ba kayong mga ideas? Ayan. Madalas sa niche natin, output based. Yes. Output based talaga tayo dito madalas. And may value ka na. Yes. For me, when needed yung role ko as an MA specialist sa mga projects, kaya di na po nagtatrack si client. Meron kasi like yun dati. Masingit ko na lang sa sinabi ni Ma'am Marnie. Sabi niya kasi pag na-send ko na yung task or done na yung task ko sa kanila as a marketing automation specialist nila, meron kasing team or team na talagang may tracking pa yung yung ginagawa niyang task sa MA, may tracker. Yung parang sa Upwork, di ba merong yung per hour ganyan. Merong ganon. Kung alam nyo na yung i-cover yung tasks, yung parang, di ba, as VA, alam mo na yung task mo, and ito na, halos pa ulit-ulit. Let's say, makikreate ka ng email campaign, makikreate ka ng ganito. Yun, pwede siyang i-track.
Pero like kami, like ako sa VA, as an MA specialist, inaalam pa namin yung talagang needs nila, yung kanilang intentions, ano target, ano yung mga ganun, yung masyadong specific na mahirap timeran. Instead na timeran, ang ginagawa namin is yung project. Babayaran kami per project. And kung ilang oras yung sa tingin namin i-cover namin para mabuo yung project or ilang araw, yun ang sasabihin namin. And they will refer dun sa results ng ginawa mo. Kung gumagana ba, namimit ba yung needs, and parang nasundan yung mga instruction, yun, namit nga yung needs. Okay? Kapag okay at happy na si client, then okay na. Mapipaid ka na doon. Okay? Okay. Ay, next. Ayan. Ano pa? Drives business growth. So, kagaya ng sinabi natin, di ba, yung word na marketing, email marketing. Malaki kasi ang maitutulong talaga ng marketing, and lalo na kung gagawin mo pang automated para lumago or mag-grow yung business nyo ni client, especially kung it's about products and services. For example na lang, sa mga nagtitinda ng mga, kunwari may mga clients na nagtitinda sa Shopify. Familiar ba kayo sa ganon, sa mga e-com business? Let's say, mga damit, mga apparel, di ba? May mga clients na nagtitinda sa Shopify website. Parang Shopee. Parang Lazada. Sa kanila, Shopify. Ganyan. So, anong ginagawa? So, lahat mag-add nung product nila dun sa cart. Di ba? Parang sa Shopee, mag-window shopping muna tayo. Tapos nilagay sa cart. Tapos, mamaya na nga lang, magka-canvas muna ako. Yung mga ganon, hanggang saan nakalimutan mo na. So, kung hindi siya automated, at hindi siya matatrack ninyo, ni client, sayang opportunity. Baka mamaya nakalimutan lang niya. Yung mga nag-abandon ng cart na yan, hindi mo pang follow-upan. Pwede mo siyang gawin na automated para hindi ka na yung mismong, after nyo set up, si system na yung bahala mag-follow up sa kanya basta nakaset up yung mga emails nyo. So, malaki yung chance na bumili siya. Baka nakalimutan lang kasi. Baka mamaya nagka-cash in pa lang siya dun sa kanyang account, di ba? So, kung hindi siya automated at hindi nakaset up ng tama yan, it's a missed opportunity already. Kung ilan yung taong nag-visit sa website niya, even yung pag-visit ng website can be tracked. Di ba sayang? Paano kung sayang yung promote kayo ng promote sa social media, tapos hindi naman natatrack? It's a missed opportunity na rin, di ba? Kaya malaki ang may tutulong na nito talaga sa business growth kung alam natin i-set up ng tama. Kung ang alam mo lang ay simple emails at hindi mo sinamahan ng automation, paano nyo makaka-capture yung mga contacts o yung mga dapat customers nyo na? Kung ang alam mo lang ay pag-email lang, yung pag-create lang ng simpleng email, paano makukuha yung mga tao na to? Di ba kailangan nyo silang i-capture? So that's one. Kailangan nyo yun matutunan para mas matulungan mo yung client mo na magkaroon ng growth sa business. Nawaan nyo ba yung sinasabi ko, guys? Nagigets nyo ba? Nasusundan ako? Thumbs up nga, guys, kung nasusundan. Sige, comment na lang. Nasusundan. Tagalog na Tagalog. Nasusundan. Ayoko ng yes po. Nasusundan. Ayan. Okay, good students. Thank you. Yun. Alive pa alive. Okay. Okay, next. Thank you po. Ayan, so dinat-dat ko na lang kasi meron akong next. Ito pa. Enhance efficiency and streamlining. Medyo malalim to, kaya naglagay na ako ng konting explanation tapos i-explain pa natin. So, CMA, it simplifies repetitive tasks. Diba sa VA, marami tayong repetitive tasks. Pero sa general tasks yun. Pero ito, diba, may kinalaman sa emails, may kinalaman sa mga pag-market natin. So, yun kailangan mas maganda na nakaayos na siya, naka-simplified siya, naka-automate siya para yung mga ganyan, hindi mo na kailangan sobrang intindihin. Alam mo yun, pag na-set up mo na siya ng tama, ang kailangan mo na lang, kagaya ni sinabi ni TL Marnie, is yung parang pag-maintain and pag-optimize. Yung tracking na ginagawa, dapat all set up na siya para wala kayo nami-miss na magandang opportunities. Kasi yung sending follow-up emails or tracking customer behavior, ito bang tao na to ay
mahilig mag-open ng emails, palaklik ba siya ng mga link sa email, or tamad ba siya, parang 9 months na, hindi pa rin kumikilos, di ba? Hindi pa rin ginagalaw baso, di ba? Saving valuable time for both of you and your clients. Kaya malaki ang may tutulong nito pag natutunan mo. So by streamlining these processes, yung mga businesses operate more smoothly. Di ba yun ang gusto natin na may tulong sa mga client, di ba? Yung convenience, yung comfort, yung business niya dapat nagra-run smoothly and with fewer errors, as in fewer to no more errors, allowing them to focus on high-impact activities such as strategy and growth. Mabalik ko lang, based on my experience with the client, yung isang client ko na health coach, yung tipong dahil sa kabisihan niya, merong mga nagsasign up kasi sa kanya ng mga students na gusto magpaturo, gustong mag-enroll sa yoga. Dahil sa kabisihan niya, na hindi niya, meron pa palang nag-i-inquire online. So, hindi niya nakaka-capture yun agad dahil nakafocus siya sa pagtuturo. So, kung siya ang gagawa ng lahat ng yun, alam niyong matrabaho yun. Tama? Matrabaho. Ultimo nga pag-type ng emails at pag-check ng emails, di ba? I-filter mo pa kung sino yung mga interesado at hindi. Matrabaho yun, di ba? Pag-setup lang, pupunta ka sa Canva, magdi-design ka ng image yun, matrabaho yun. Pag-iisip ng pagsusulat ng content ng gano'n na ilalagay mo at papadala nyo sa mga customers nyo, matrabaho yun. Pero kung kaya mong tulungan si client, hindi ko sinasabi na i-handle mo lahat-lahat ng binanggit ko. Pero kung kaya mo itulong yun, okay? Of course, magiging masaya ang buhay ng client kasi mas makaka-focus siya sa pagtuturo. Di ba? Kaya nga sila nag-enroll para maturuan ng client. Kung nakafocus siya sa enrollment at hindi sa pagtuturo, do you think may mag-enroll palagi sa kanya? Kung hindi siya nakakapagturo ng yoga. Kung puro siya nakafocus sa marketing, do you think may mag-enroll pa? Meron, maaaring may mag-enroll pa, pero yung energy niya, saan napupunta? Remember yung pagsiswitch ng focus? Hindi niya kayang i-multitask yun na nagma-marketing siya dun sa emails and at the same time nag-yoga. Kaya as a VA or as an MA, soon to be an MA like si Janet, special mention, enroll na yan. So kung nakafocus ka doon, pag na-set up mo na yon, ang gagawin mo na lang, client, sige, just focus on yoga and I'll take care of this. Di ba? Ang sarap pakinggan. Di ba? Yung I'll take care of this, ikaw na bahalang i-set up mo yung automation, naka-segment na kung sino yung mga hindi nagagalaw ng baso, sa mga engaged customers, sa mga bumibili ng products nyo, sa mga, you can always do the automation for the client. Kaya, pag meron pang mga ibang future projects kayo ni client, future workshops, future webinars, set up mo na lang yan. Hayahay na ulit kayo. You see? Okay. Hey, yan. Next. Ito pa. Ang daming benefits. Specialization equals authority. So, kagaya ng sinabi ko kanina, di ba? Kapag nakalagay na sa iyong profile, ang title na ganito, alam na this. Alam mo yan? When you specialize in MA or marketing automation, you develop deep knowledge and expertise that set you apart from general VA. Hindi po to pagyayabang or hindi to basta pagbubuhat ng upuan, pero yes, kapag nilagay mo yung title na to, malaki iba yung impact nito. Kumbaga, dati kasi, sige, babasahin ko muna. Magkukwento na naman ako sa inyo. This focus on a specific in-demand skill builds credibility as clients start to see you not just as a freelancer but as a go-to expert who can solve complex problems in automation. Sige, bigay na naman ako ng examples. I hope nakakatulong yung mga example ko sa inyo para mas mag-grasp nyo. Tama ba? Sige. Dahil makwento tayo, meron na naman akong example. Di ba? Kunwari na lang nasira yung aircon mo sa bahay. Di ba? GE, ganyan. O di syempre, anong gagawin mo? Maghahanap ka ng gagawa. Di ba? Ano ang hanapin mo? Yung someone na kaya mag-repair ng kahit anong bagay or yung technician from GE na gumagawa ng aircon? Sige nga, pa-comment nga.
Sige, yung gumagawa ng kahit ano o yung expert sa GE pag sira ang aircon. GE expert. Technician from GE. Okay, specialist sa GE. Now, the question is, gumagawa rin isa. Bakit tinahanap niyo yung expert? Bakit kailangan yung expert from GE? Do you see the point? Diba? Ganun kasi yon. Kaya tayo nag-specialize ng skill. Kasi, pag na-labelan ka na as someone who's the expert, who's the specialist, mas madali kang mahahanap, mas madali kang makikilala, at less na yung duda sa'yo. Less yung duda, kasi lalo na kung beginner ka pa lang, syempre, sasabihin, ay, wala pang masyadong laman yung ano ko. Ay, wala pang, yung mga ganyan. Kaya mo nga lalagyan ng laman. Kaya mo nga patutunayan na lahat ng actions mo ay para doon. Ang kailangan mo na lang is makakuha ng client na o-offeran mo nito. And as we go on, like doon sa training and sa program namin, you are already building your experience. Kaya less na talaga yung duda. Ikaw na lang yung magdududa sa sarili mo if you can do the work or not. Gets? Kaya, subject matter expert ang hinahanap kapag ganito. Oo, pwede mag-repair ang kahit sino, pero may duda ka. Can you really do the work? Or do I need to look for somebody else who's an expert already, who learned this, who practiced this? Kasi mas targeted yung alam niyang magagawa niya dun sa aircon ko. Pag sinabi kong ganito, alam niya. Pag sinabi kong may kulang dito, alam niya. Pagka kailangan ng parts para dito, alam niya. Wala na halos question doon. Diba? So agree, sabi ni TL Risa, maganda expert kasi pag meron lang siyang alam, pwede pag-aralan lang. Kung expert, sasabihin mo pa lang ang alam na niya. Yan. Ayun. Thank you. TL Marnie, last two. Mabilis na last two. Ayun na, inaanak. Ito na, sabi ko na, dadala kasi ako sa mga kwento ko. Di ba? Ano tayo sa kwento. Okay. Next is expanding an adaptable skill set. So, pag MA skills, it's unique because they can be applied to almost any industry, like what I said earlier. Kahit na kunwari ngayon, pumili ka lang ng isang industry, let's say about health. So, okay lang. Lahat ng gagawin mong pagpa-practice about marketing automation na para dun sa health, gawin mo. Kung let's say after 1 month, 2 months, parang gusto kong subukan naman ng about mga sports or sabi natin real estate, which is totally different. Pwede mong i-apply. Kailangan mo lang bali-baliin ng konti yung nalalaman mo sa MA at mag-adjust dun sa platform na ginagamit nila, and that's it. You can also offer it sa ibang industry. So whether it's e-commerce, education, real estate, or healthcare, or ibang industry na totally wala dito, pwede. As an MA. Diba? As an MA specialist. So yung mga natututunan mo, it's either you update, you upgrade, you optimize, you level up. Pero yun pa rin yung mga ginagawa mo. Diba? Kumbaga, dun pa rin siya iikot. Naiiba lang yung industry. The principles and tools of MA are flexible, allowing you to tailor strategies for different businesses, business needs and customer types. And ako, ganyan ako. Lahat halos ng offer ko sa mga clients ay tailored. Custom offer. Lalo na sa Fiverr. Custom offer. Bihira lang ang mga clients na umorder sa akin ng ng pricing ko na talaga doon, yung package ko. Most of the time, nag-uusap kami and I give them a custom offer na para lang sa needs nila. Kahit anong industry pa sila. Diba? Yun yung ginagawa ko sa Fiverr. Kaya kahit iba-ibang industry, I can support as long as I want to. Okay? Alright. Nagpasa na natin. Okay, so teka lang daw, cut lang daw. Sige, cut muna tayo, guys. Baka pa kayong tanong or gusto nyo mag-break muna. Tuloy natin. Laban. So ito lang, bibilisan na natin to para makapag-workshop na tayo. So benefits of MA, ayan, for the business owners, which is nababanggit naman na natin halos kanina. Of course, fewer manual steps, no more missed opportunities, effective email marketing, increased sales. Kasi at the end of the day, sales is sales, di ba? Wala naman yatang business na puro puro tulong lang na as in plain na charity lang, 'di ba? Kahit papaano, kahit nga simbahan, 'di ba, meron pa rin namang donation diyan. So kailangan pa rin natin talaga ng sales para magpatuloy ang negosyo at makapagtulong din sa mga tao. So nurtures lead through the customer journey, automatically saves time and increases efficiency, personalized communication skill.
Yun ang pinakamaganda sa halos nabangin ko, yung personalized. Kasi malaki yung may tutulong na automation para maging personalized ang approach sa bawat isang contacts. Kasi pag yung single email campaign lang, most of the time, isang blast mo, kahit sino pa yan, kahit na magkakaiba kayo ng journey sa health, isang ano na yan, isang send lang. Eh kung customize, kung personalize, diba like kunwari, di ba kung may na-receive kayong, meron ba kang na-sign up kayo dati sa Facebook, parang survey, and i-check kung ikaw ba ay healthy, ikaw ba ay overweight, mga ganon, yung parang survey. Di ba ang tendency ko, ano yung sinagutan mo, merong sagot na ibabalik sa'yo through emails na alam mo, uy, ako to, yung mga ganon. Kahit nga horoscope, di ba? Uy, ako to, yung mga ganon. relate, di ba? Nagsasagot din. O, ganon. So, mas targeted, mas maganda. Kasi it means, tama nung, nung nagpadala na, uy, nagigets niya ako, yung pinagdadaanan ko gets niya. O, di ba? Iba yung feel mo, yung mga pinapadala nila sa'yo. Kasi alam mo, para sa'yo yun. Okay. Next. So, ito yung ilan pa lang sa mga kakabit sa marketing automation na pwede nating matutunan. Okay? At meron pa pong nadadagdag dyan as we go on. Okay? Ayan, like yung landing pages, iba yung mga funnel building. Kasama po dito yun sa ginagawa namin. Ewan ko lang. O sige, notok na. Form capture, ayan. Web tracking, site tracking, integrations, and so on. Yan po yung mga ilan sa mga ginagawa natin. I-ready nyo na yung inyong mga email platform, MailChimp na inyong ginawa, ha? Okay, ito yung mga ilan sa mga email platform kasi everyday, sabi ko nga, almost everyday may mga nanganganak na mga email platform. Marami po dyan ang wala pa. And yung ilan dito, ActiveCampaign, MailChimp, Klaviyo, yan, mas to sa e-com, tsaka MailChimp, sa e-commerce. Mas magandang maaral nyo po yan kapag e-com yung industry na gusto nyong tulungan. ConvertKit, ayan, mostly dyan sa mga content creator. GHL, matunog to sa Upwork. Sabi ko nga, marami naghahanap ng Go high level or high level na lang yata yung tawag ngayon dyan. At saka HubSpot. Meron pa Omnisend, Moosend, Mailblue. Ayun, marami pa po. Hindi ko na isa-isain. Pag ginugol nyo, marami kayong makikita. So, ito lang sa mga tasks related to MA, which is nabanggit din naman natin kanina. Email list management, email campaign creation and scheduling, customer relationship management, and data entry and maintenance. Kasama si data entry dito. Lead gen. Ako, napakalaga din ng lead gen kasi sino ba ang padadalan mo ng emails kung wala kayong leads? Diba? Sila yung tatanggap, sila yung bibili. Social media integration. So, magagamit po ang social media management and marketing. So, kung may alam ka na dyan, okay. Kung wala, madali lang din naman yan matutunan. Okay? Reporting and analytics para malaman nyo kung bumibenta ba yung mga ginagawa natin? May mga nagsasign up ba? May mga nagkiklik ba? May mga nagbabasa ba ng emails? Natatanggap ba nila? O nagbabounce? Mga ganong bagay. So, malaking bagay yon para malaman nyo yung status ng inyong emails ni client. Okay? Yan po yung ilan pa lang. Okay, so 5-minute break time para ma-prepare nyo yung mga kailangan nyo, guys.